Hi guys, in this video I will do how to disassemble and assemble system unit. First we need our screwdriver. And first we need to do, tanggalin muna natin yung mga wirings na nakakonect sa monitor. Next, tanggalin na natin yung mga wires niya. Dahan-dahanin lang natin. By the way guys, yung ibang mga wires may mga lock siya. Kailangan muna natin siya i-click bago natin siya hugutin. May lock din to. Kailangan muna natin siya i-click. Pindutin tapos ihilahin natin ng pagano. Dahan-dahan lang. Tabi lang natin yung mga wires na natanggal natin. Tanggalin naman natin yung wires na na-connect sa SSD. Dahan-dahanin lang natin. Tabi lang natin yung mga wires niya. Next naman nating tatanggalin ay yung power supply niya. Tanggalin lang natin ang power supply. Next naman nating tatanggalin ay ang motherboard.
Since hindi pa natin natatanggal yung RAM niya kanina, tanggalin na lang natin dito. Tatanggalin mo lang tong lock niya, tong dalawa, and pwede mo na siyang iangat. Ganon din sa isa. Next naman nating tatanggalin ay ang CPU fan niya. And nasa loob pala yung CPU niya. Dito naman. So, bakit nga ba natin pinapatayo ang mga tornilyo after natin tanggalin sa mga pinagtanggalan natin kanina? Pinatayo natin ang mga tornilyo para hindi siya gumulong or mapunta kung saan at mawala. Tanggalin na natin ang CPU fan niya. Tanggal na natin siya. Lagay lang natin dito. Medyo madumi yung CPU niya, pwede natin siyang linisan ng brush kung may pang brush kayo. Since medyo madumi siya, linisan muna natin siya. Since nalinisan na natin siya, nakita nyo naman yung pinagkaiba niya sa kanina na madumi, hindi mabasa yung mga letters and number niya nung CPU. At ganito, mag-disassemble ng system unit. Next naman natin gagawin ay mag-assemble ng system unit. Babalik muna natin ang CPU fan niya. First, ibalik muna natin ang CPU fan. Ang ganda dito. After natin makabit yung mga tornilyo ng CPU fan, ilalak na natin to. After that, ibabalik na natin yung motherboard. Itapat lang natin sa mga butas na kanina. After natin makabit yung motherboard, ikakabit naman natin yung power supply.
After ng power supply, next naman natin yung mga wirings niya. Ikabit. Unahin natin yung 24 pins. Next naman natin yung CPU fan wire. Nakalagay pala dito yung CPU fan wire. Ayan yung pagkakabitan natin. Ayan din yung magsisilbing guide natin para ikabit yung CPU fan wire. Next, ikabit naman natin yung isa pang wire ng power supply. Next naman natin yung SSD, since hindi pa natin siya nalalagay kanina, ilalagay na natin siya ngayon. Lagay lang natin dito sa gilid. Next naman natin yung SATA cable. Tabi muna natin yung excess na wire para mas madaling magkabit. Next naman natin is yung audio na. Dito natin ilalagay, may nakalagay na audio. Next natin is yung USB. May nakalagay ditong USB na dalawa. Pwede kahit saan ilagay dyan. Next naman natin is power LED. And ang next is power supply. Ang next naman is HDD LED. And ang last is reset. Yung nagsilbing guide lang para ikabit to is etong nasa gilid na nagsasabi ng power LED, power supply, HDD, and reset. Go. Next naman natin ay ang RAM. Tapat lang natin siya sa mga ganito niyang sides, pati yung eto. Kailangan maglalak siya. Yung next naman, Montage. din lang natin. Ganito ang mag-disassemble and assemble ng system niyo.